Sa Camarines Norte naman, kapatid mismo ang nagnakaw sa pangalan ng isang babae kaya hindi siya makapagpakasal. By report si Mike Enriquez. Ikakasal na sana si Josephine pero sa record ng NSO, kasal na raw siya. Mula sa Paracale sa Camarines Norte, sinamahan namin si Josephine sa General Trias sa Cavite kung saan nakarehistro ang kanyang kasal. Sa record ng COMELEC General Trias, nakita niya ang litrato ng babaeng gumamit sa kanyang pangalan. Kilala niyo po ba itong babae nasa picture? Pwede niyo bang i-identify kung sino siya? Sino po? Kapatid ko, kuya. Ano pong pangalan niya? Luella ho. Ang babaeng nasa litrato ay ang nakatatanda niyang kapatid na si Luella Hermoso na mahigit isang dekada nang nawalay sa kanilang pamilya. Sa record ng COMELEC din namin nakita ang litrato ng lalaking nagangalang Rogelio Cortez Jr. Pero iabot ang gitnang pangalan ng lalaking ikinasal kay Josephine. Samantalang Pico naman ang gitnang pangalan ng nasa record ng COMELEC. Pinuntahan pa rin namin si Rogelio Pico Cortez. Picture na po. Si boyfriend niya. Boyfriend ni Taga dito po siya? Ano po pangalan niya? Rogelio. Rogelio Cortez. Ganyan din Nasaan po siya ngayon? Yun nga, nagtatrabaho. Kilala niyo po ba si Josephine? Hindi wala akong asawang, hindi pa binata pa po. Sa binata ka pa, hindi ka pa kasal ngayon? Hindi pa po. Hindi pa. Sunod naming pinuntahan ang address na ginagamit ng kapatid ni Josephine na si Luella. Kilala niyo po ba itong babae na to? Kapagturo sa amin ito. Pag napatunayan sa korte na ginamit ni Luella ang mga dokumento ng kanyang kapatid, maaari siyang kasuhan ng illegal use of alias at falsification of documents. Sinubukang hanapin at kausapin ni Josephine si Luella sa pamamagitan ng Facebook pero agad nitong dine-activate ang Facebook account niya. Alam naman po niya yung pangalan ko sa Facebook. Anytime nababasa ko naman po kung magme-message siya. Sana maalala niyang makipag-ayos. Maalala niya na tumulong kasi nahihirapan din po ako. Mike Enriquez, GMA News.